Hello, nandito kami ngayon sa Tennoji Zoo sa Osaka. From Tokyo, nag-Shinkansen kami to Osaka. O diba mayaman, nag-bullet train. Dumating kami ng Osaka mga around 10 AM and yung hotel namin is mag-accept pa ng check-in is mga 12 noon pa. So may 2 hours pa kami na tambay. So ang ginawa namin is iniwan na lang muna namin yung baggage namin sa parang baggage counter doon. May mga baggage counter din naman na sa Osaka. Then pumunta kami, so nakita na Google Map kami, may nakita kami malapit na tourist attraction doon na yun nga yung Tennoji Park. So para naman to kill the time, ayun, nag-ikot-ikot muna kami and yun, nakita namin itong mga magagandang lovely penguins, rhinos, at saka mga wolves, di ba? So after namin makapag-check-in, konting freshen up, then pumunta na kami sa next itinerary namin, yung Umeda Park. Ayan, so well known siya sa magandang landscape, architectural design nito. Galing, di ba? So isa sa mga attraction dito is yung escalator niya na glass yung wall, kaya nakikita mo yung labas ng building ng Sky Tower nila. Madaming tourist ang pumupunta dito, kaya much better na naka-purchase na kayo online para hindi na rin hassle sa part nyo ang pumila pa. Day 2 na namin dito sa Osaka, and ngayon naman ay since itinerary namin is pupunta kami ng Universal Studios. Ayan. Sa mga nagtatanong, DIY lang talaga yung travel namin na ito, at saka Google Map lang ang assistant namin. Tsaka yung transport system naman ng Japan, madali naman siyang intindihin, isa puso mo lang talaga. Tsaka sa dami ng tao, advice ko na lang din, kung nakakaluwag kayo sa buhay, i-book nyo na rin advance yung mga gusto nyong rides dito sa Universal Studios. Kasi kung sa regular na pila lang, abutin kayo ng mga 30 minutes to 1 hour kasi sa dami nga ng tao. Unlike kung i-book nyo to na online is may special line kayo. Personally, yung Japan trip ko for 2024, isa sa mga unexpected travel ko. Kasi I was expecting na unahin ko muna yung mga visa-free countries sa Southeast Asia. Tapos saka ako mag-apply ng mga visa na for Korea or for Japan. Pero nauna pa yung Japan travel na to. Guys, hindi talaga biro ang pumila sa mga rides dito sa Universal Studios, lalo na pag yung mga rides ay connected sa mga sikat na mga movies like katulad dito Harry Potter. Grabe, ang haba ng pila at ang daming tao. Na-enjoy ko rin dito yung Nintendo World o yung sa Super Mario. Ang saya, ang galing, napaka-colorful ng environment, tsaka hindi lang talaga to siya para sa mga kids, for all ages din to siya. Puntahan nyo na! When planning a trip, I always make sure na yung hostel na tinutuluyan namin is malapit lang sa train station, bus station, para hindi na kami mahirapan mag-commute. Pinuntahan na din namin dito yung Osaka Castle. Again, para hindi kayo mahirapan sa pila, make sure na nakabook na rin kayo dito ng online. Titik yung araw guys, pero malamig pa rin ang weather sa Japan. Kahit March na yan siya, although possible na rin yung mga puno, cherry blossoms, pero ang lamig pa rin po ng weather sa Japan. So yung Osaka Castle, parang exterior na lang yung na-preserve kasi pag pumasok ka sa loob, medyo modern na rin yung laman yan, and intended na siya for museum viewing purpose, ganon.
nandito kami ngayon sa may parang rooftop ng Osaka Castle. So imaginein mo, 'di ba, parang pag ikaw yung emperor, kitang-kita mo lahat ng nasasakupan mo. And yun, ang galing, ang ganda. Nakaka-amaze lang din. 'Di ba, pag ikaw yung emperor tapos may nakikita kang mga kawal mo nagmamarites. Ayan. So sa portion na yan dyan, maganda din yung view kasi parang may pond and may mga siguro dati ginagamit yun para sa mga isda. Isda. No offense meant pero compared to Tokyo, mas na-enjoy ko yung mga food dito sa Osaka kesa doon sa Tokyo. And mas marami ditong street foods and feeling ko mas feeling ko mas mura yung mga pagkain dito compared sa Osaka. And ayan, yung favorite ko, yung lagi ko lang nakikita sa mga Korean dramas, 'di ba? Ngayon matitikman ko na siya. Pauwi na kami. Although parang bitin yung 5 days travel. Anyway, may next time pa naman. Pwede rin naman uli mag-apply for ng visa and puntahan yung other places ng Japan. Another advice, pag marami kayo, mas better na mag-travel by group para makatipid dito sa Japan. And also, do some research prior sa travel. Yung transport system, yung mga do's and mga don'ts, dapat alam nyo din para hindi kayo magkamali at saka hindi kayo mukhang aanga-anga doon pag nandoon na kayo na mismo sa place na pupuntahan nyo. Kung yung purpose mo lang to travel sa Japan is para sightseeing, experiencing food, yung culture nila, masasabi kong hindi siya ganun ka-expensive unless pag mag-shopping ka mismo, diba? Pero kung ganun lang talaga, sightseeing lang, sakto na yung 50,000. Abangers ka lang sa mga promos at saka advance booking lang talaga ng mga accommodation, hotels, diba? Nakaka-amaze din yung airport dito sa Osaka kasi ang alam ko is nasa separate island siya. Yung pabalik namin is via Jetstar na, and then yun lang din as a traveler, di ba? So careful lang tayo din sa mga binibili natin kasi baka mag-excess baggage tayo. So yun lang, alagaan na, yung ingatan na natin, yung monitor na natin yung mga baggages na para hindi tayo magkaroon ng extra expense. Bye-bye for now. Thank you for watching, and then see you sa next travel diary kwentuhan natin. Bye!